ika'y pinili, isang bayan, isang lipi, bayan umawit ng papuri, mula sa ilang ay tinawag ng Diyos, mayang lagalag, inangkin ng lubos, pagkat kailan ay di pababayaan. Awit ng papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili, isang bayan, isang lipi, isang Diyos, isang hari, bayan umawit ng papuri, bayan umawit ng papuri. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. biyaya at kapayapaan buhat sa Diyos Ama, Panginoong Hesukristo at Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumairin. Lahat tayo ay parang mga kasamang pinaghabilinan ng Panginoon ng ubasan ng ating buhay. Sa pagsisimula ng ating pagdiriwang ng Eukaristiya, tanungin natin ang ating mga sarili kung paano natin tinugon ang pagkabukas palad at pagtitiwala ng Panginoon. Para sa makasarili at walang ingat naming paggamit sa aming katawan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa paggamit namin sa aming talino, para sa kapalalunan at masamang balakin, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa aming pagiging makasarili na nakapipinsala sa aming kapwa, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan. Dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong aking kapuri. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo,
sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang o Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpapahayag mula sa aklat ng mga kawikaan. Mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang kanyang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga. Humahabi ng kanyang lino at saka ng lana. Siya'y gumagawa ng mga sinulid at humahabi ng sariling damit. Matulungin siya sa mahirap at sa mga nangangailangan ay bukas palad. Magdaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng may takot sa Panginoon ay pupurihin ng balana. Ibuntun sa kanya ang lahat ng parangal, karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na ulibo, sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapalanawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Pagpapahayag mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa,
at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa poon ay manatili, siya'y atin lalagi, mamungang maluwalhati. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito, ang pagkahari ng Diyos ay maitutulad dito, may isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanyang kakayahan. Binigyan niya ng ang isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso, at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos, siya'y umalis. Humayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal iyon, at nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinagpasulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000, wika niya, Panginoon, ito po ang 5,000 na bigay ninyo sa akin. Ito pa po ang 5,000 na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin, yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 piso at ang sabi, Panginoon, ito po ang ibinigay ninyong 2,000 piso. Ito naman po ang 2,000 pisong tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo'y mahigpit, anya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang iyong salapi. Ito na po ang 1,000 piso ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko, di sana'y may nakuha akong tubo ngayon? Ngunit, kunin ninyo sa kanya ang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000 piso, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Dooy tatangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi mga kapanalig. Nasa ika-33 no? linggo sa ating karaniwang panahon sa liturhiya. Next Sunday, last Sunday na ng ordinary time ng ating liturhiya at kapistahan ng Kristo, Hari ng sanlibutan, Hari ng ating buhay. Kaya malapit na ang season ng Advent. So it's a time to prepare our hearts, our life, upang magkaroon ng kabuluhan ang ating paglalakbay sa mundong ito. Napakaganda. Para sa akin, ang pinakasentro ng ating refleksyon ayon sa ating mga pagbasa ay ang pagkakaroon ng takot sa Panginoon. Takot sa Diyos. The fear of the Lord. Napakaganda yon. Anong ibig sabihin yon? Yung bang natatakot tayo dahil kung hindi tayo mananampalataya sa Kanya, ayaw nating maniniwala sa Kanya, paparusahan niya tayo? Yun bang ibig sabihin? Hindi. Ang pagkakaroon ng takot sa Panginoon ay ibig sabihin, alamin ko ng maigi na ang buhay ko ay hindi sa akin hiram lamang. Hindi ako ang may-ari ng buhay. Ako lamay naglalakbay sa mundong ito. Ang buhay na mayroon ako ay bigay ng Diyos. Kaya, alam ko na ako'y tao lamang, hindi ko kayang bigyang buhay na walang hanggan ang aking buhay sa mundong ito. One day, ako ay mawala sa mundong ito. Ako ay mamatay. Ito na, ang kaalaman ko sa buhay ko sa mundong ito ay nagdudulot ng kaalaman sa Diyos na may-ari ng buhay. Ibig sabihin, pag ako'y wala na sa mundong ito, ako'y magkaroon ng buhay, bagong buhay, buhay na walang hanggan doon sa Kanyang kaharian. Ito ang aking pananampalataya, ito ang aking kaalaman. Ang Diyos lamang ang nagbigay sa akin ng buhay at Siya lamang ang kukuha nito at Siya lamang ang magligtas ng buhay na ito. Kaya ito ang ibig sabihin ng fear of the Lord, takot sa Panginoon. Yun ang pinakamagandang katangian na dapat lahat tayo na may pananampalataya ay magkaroon yan sa ating puso. Kung gusto nating malalaman yung pinakamabuting babae sa mundong ito, pinakamabuting asawa sa mundong ito, sino siya? May nakilala na ba tayong ganyan kabait? Lahat ng mga kakayahan o lahat ng mga descriptions, napakagandang descriptions ay nasa kanya na. Sabi nga ng ating unang pagbasa diyan sa aklat ng Kawikaan, ang mabuting asawa, sino ang nakakilala? Higit pa sa napakahalagang alahas sa mundong ito ang kanyang halaga. Wow! Sino kaya yon? Ngayon sabihin natin, yung babaeng iyon, napakabait, napakabuting babae o asawang iyon, ay siya yon, ang babaeng may takot sa Diyos. So, ang takot sa Diyos, pagkakaroon ng takot sa Diyos, ay magbibigay sa atin ng napakagandang mga descriptions sa buhay natin. Kaya, hilingin natin yan sa Diyos. Ganon din sa ating salmo, di ba? Napakaganda ang tugon ng ating salmo. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad. That is our blessedness. That is our beatitude. Grabe, napakaganda. Kaya, pagsunod natin sa Diyos ay pagkikilala natin sa ating buhay at pagkakilala natin na Siya ang may-ari ng buhay. Mahal na mahal niya tayo.
Kaya kung magkaroon tayo ng takot sa Diyos, ibig sabihin, handa tayong i-share kung ano yung mga magagandang bagay na ibinigay niya sa atin. Mga biyaya, ang buhay, ang time, o ano pa yung mga magagandang bagay na pwede nating i-share sa iba. Generosity ng ating puso para sa iba. Dahil si God is napaka-charitable, napaka-generous sa atin. Ibinigay niya pati ang kanyang bugtong na anak. Bakit? Gusto niya tayong mailigtas sa ating kasalanan. Anong ibig sabihin yan? Biyaya ng buhay na walang hanggan. Anong gawin natin dyan? I-share natin. Kaya every time we celebrate Mass, every time we go to church, ipagdasal natin hindi lamang ang ating ating sarili, kundi ang ating sanlibutan. Lahat na, pati mga kaaway natin, ipagdasal natin. Lahat na yung mga taong ayaw sa atin, puntahan natin. Sige, bigyan natin, di ba? Yun ang problema kasi natin eh. May sakit tayo. Sino yung kakampi natin, kaaway natin, di na natin lalapitan. No? So ito ngayon, ang hamon ni Kristo para sa atin. Share. So, binigyan tayo ng talento. Katulad ng gospel natin, no, sa linggong ito. No? Binigyan ka ng talento. Binigyan ka ng salapi. Ano ang ginawa mo? Bakit itinago mo sa lupa? Bakit hindi mo isinishare upang ito'y magkaroon ng tubo? Ayun, tubo. Ibig sabihin, share. Kung binigyan ka ng buhay, share that life. Kung binigyan ka ng pag-ibig ng Diyos, share that pag-ibig. Mahalin mo rin ang iyong kapwa-tao. Dahil yon ibinigay sa iyo, hindi lamang para sa iyo. Binigyan ka ng pag-ibig o binigyan ka ng kaligtasan, yun ay hindi lamang para sa iyo. Para din sa iba sa pamamagitan ng iyong bukas palad, bukas loob. No? Na magmahal para sa iba. Napakaganda. Kaya, pag tayo babalik sa Panginoon, o ang Panginoon babalik, at anong gagawin niya sa atin? Ipagsusulit niya tayo. Okay. So, anong gagawin natin? Sige. Ito, Panginoon, binigyan mo ako ng pag-ibig, binigyan mo ako ng buhay, binigyan mo ako ng ganitong magandang bagay sa aking buhay. Okay, isauli ko sa iyo, pero may tubo na. May tubo na. Ano kaya sasabihin ng Panginoon? Sigurado sabihin, magaling ka, matapat, tapat na alipin sa kaunting bagay ngayon, bigyan kita ng responsibilidad na mas malaki pa dyan. No? So palaking-palaki, ibig sabihin, malaki din ang posibilidad na tayo makapasok sa kanyang kaharian. So pasalamatan natin ang Panginoon, no? At tandaan natin palagi na ang pinaka-charity of God na ibinigay sa atin ay ang kanyang bugtong na anak. At yung bugtong na anak, ipinakita niyang charity of God, the love of God, sa pamamagitan ng kanyang pagpakasakit at kamatayan sa krus. Diyon natin nalalaman na ang kaligtasan ay isang biyayang napakaganda para sa ating buhay. Kaya si Kristo, sabi ni San Pablo sa second reading natin, no, ay siya ang ating sentro upang tayo'y magkaroon ng malalim na kaalaman sa kaligtasan na dumaan sa pagkakasakit at kamatayan sa krus. Amen. Sabay-sabay natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumula at baririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo,
sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bilang pasasalamat sa tiwala at pagkabukas palad ng Panginoon sa atin, idulog natin ang ating mga kahilingan para sa lahat ng pangangailangan ng sangkatauhan, ng simbahan at ng bawat isa sa atin. Maging tugon natin ay, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, ating obispo at lahat ng iba pang pinunong espiritual, nawa maging inspirasyon natin sila sa pagpapahalaga at paggamit sa mga kaloob ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinagkalooban ng mga pambihirang talino, nawa gamitin nila ang mga kaloob na ito sa pagtulong at pagpapasigla sa mahihinang kasama sa pamayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga di gasinong pinagpala, nawa alalahanin nilang sila'y hahatulan di sa dami ng kanilang tinanggap na mga biyaya, kundi sa kung paano nila ito ginamit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa kabataan, nawa maibuhos nila't gamitin ang kanilang siglat lakas sa ikapagtatatag ng lalong mabuting daigdig sa halip na sayangin ang mga ito sa paghahangad ng mga material na kasiyahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating pamayanan at mga mag-anak, nawa ituring natin ang ibang mga kaanib bilang biyaya ng Diyos sa atin at tayo naman bilang kanyang biyaya sa kanila. At sa gayoy, mamuhay sa diwa ng pagtutulungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, bigyan mo kami ng ibayong sigla para higit naming pakinabangan ang mga kaloob mong pagkakataon para sa kagalingan ng aming sarili, sa simbahan at ng sangkatauhan. Isinasamo namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso naming hihintayin pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan
at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil sa hangad mong magbago ang kinamyas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa. Naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Onisto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuluyan sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangingdapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ng kaniyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sabay-sabay nating dasalin ang Ama namin ng ating Panginoong Hesukristo. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami. Sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ibahin dulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. kapayapaan sa lahat ng kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos. O sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo kong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ko sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ko at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay, iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang aming nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Panginoong naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang at pag-iral. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Lalon mo ang mga kaluluwa sa purgatorio at bigyan sila ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman, O Panginoon, ang iyong igawad sa mga yumaong nagsipanaw. Sila nawa ay silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyo ko kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Puspusin nawa kayo ng kanyang biyayang kailangan para magkamit ninyo ang mga ito ng buong pasasalamat, katapatan at sa diwa ng paglilingkod sa iyong kapwa. Amen. Patuloy niya nawa kayong pagkaluuban ng saganang mga biyaya, lalo na ng kalusugan, mga kaibigang tapat at kapayapaan. Amen. Gawin nawa kayo ng Diyos na mga kasangkapan ng kanyang pagkabukas palad, lalo na sa mga dukha, may sakit at mga itinakwil. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan at maging kasangkapan kayo ng pag-ibig ng Diyos para sa lahat. Salamat sa Diyos.